Si Joseph Erap Estrada, isa sa pinakakontrobersyal, pinakasikat at pinakahindi malilimutang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa pagiging simpleng batang lumaki sa San Juan, naging hari siya ng pelikula, naging idolo ng masa, naging pangulo ng Pilipinas, nakulong dahil sa plunder at kalaunan ay muling bumalik sa politika. Pero bago ang lahat ng iyon, dumaan muna siya sa matinding problema sa sariling pamilya. Hindi alam ng marami na bago naging Erap para sa mahirap, isa muna siyang anak na sinuway ang kagustuhan ng kaniyang ama. Ipinanganak si Joseph Estrada noong April 19, 1937 sa Tondo, Maynila. Ang tunay niyang pangalan ay Jose Marcelo Ejercito. Anak siya nina Emilio Ejercito Sr. at Maria Marcelo. Ang kaniyang ama ay isang sanitary engineer na nagtatrabaho sa gobyerno, habang ang kaniyang ina naman ay simpleng homemaker na nag-aalaga sa kanilang malaking pamilya. 10 silang magkakapatid at lumaki sila sa medyo komportabling buhay sa San Juan. Mahigpit ang kaniyang ama at mataas ang pangarap para sa kanilang mga anak. Gusto niyang maging doktor, abogado o engineer ang mga ito. Kaya noong bata pa si Erap, malinaw na hindi kailanman sumagi sa isip ng kaniyang ama na magiging artista ang kaniyang anak. Nag-aral si Erap sa Ateneo ngunit hindi siya naging seryosong estudyante. Makulit siya, palaban at madalas mapasama sa gulo. Kalaunan, natanggal siya sa paaralan dahil sa disciplinary issues. Pagkatapos noon pinilit pa rin siya ng kaniyang ama na kumuha ng civil engineering sa Mapua. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman ni Erap na hindi iyon ang buhay na gusto niya. Nahuhumaling siya sa pelikula, aksyon at mundo ng entertainment. Noong panahon na iyon, mababa ang tingin ng maraming may kayang pamilya sa pag-aartista. Para sa ama ni Erap, kahiya-hiya ang maging artista. Kaya nang malaman nitong gusto ng anak niyang pumasok sa showbiz, sobrang nagalit siya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ayon sa mga kwento tungkol sa buhay ni Erap, nagkaroon sila ng matinding alitan ng kaniyang ama. Hindi man literal na pinalayas, halos itinakwil siya nito at tinanggalan ng suporta. Dahil dito, napilitan si Erap na magsarili at humanap ng sariling paraan para mabuhay. Dito rin nagsimula ang paggamit niya ng pangalang Joseph Estrada. Ayaw niyang gamitin ang apelyidong Ejercito para hindi mapahiya ang kanilang pamilya. Ang Estrada ay nakuha lamang daw niya sa isang phone book, samantalang ang bansag na Erap ay galing sa salitang pare na binaligtad. Ibinigay sa kaniya ng matalik niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. Hindi naging madali ang simula niya sa showbiz. Naging extra muna siya sa mga pelikula noong dekada 50. Madalas siyang kuning kontrabida dahil sa kaniyang astig na itsura. Wala siyang pera noon at dumaan siya sa hirap bago makilala. Pero unti-unti siyang napansin dahil sa kaniyang natural na karisma at matapang na dating. Ang tunay na turning point ng kaniyang buhay ay nanggampanan niya ang karakter ni Asyong Salonga noong 1961. Dito nagsimulang mabuo ang kaniyang imahe bilang kampeon ng masa. Hindi siya tulad ng ibang artista noon na mukhang elitista o sosyal. Si Erap ay mukhang ordinaryong Pilipino sa kaniyang mga pelikula. Madalas siyang gumanap bilang jeepney driver, laborer o simpleng tao na lumalaban sa mayayaman at abusadong makapangyarihan. Dahil dito, sobrang minahal siya ng masa. Hindi lang siya sumikat, naging alamat siya sa pelikula. Nanalo siya ng 5 FAMAS Best Actor Awards at naging kauna-unahang Hall of Fame actor ng FAMAS. Nakagawa siya ng mahigit 100 pelikula at naging isa sa pinakamalalaking box office stars ng bansa. Bukod doon, nagtayo rin siya ng sariling production company at tumulong sa pagtatatag ng Mowel Fund upang suportahan ang maliliit na manggagawa sa industriya ng pelikula. Habang lumalaki ang kaniyang kasikatan sa showbiz, unti-unti rin siyang pumasok sa politika. Noong 1967, tumakbo siyang mayor ng San Juan. Una siyang natalo ngunit naghain siya ng electoral protest at napatunayang siya pala ang tunay na nanalo. Doon nagsimula ang kaniyang political career. Naging mayor siya ng San Juan sa loob ng maraming taon at naging popular dahil sa kaniyang estilo ng pakikipagkapwa-tao. Hindi siya formal magsalita tulad ng ibang politiko, palabiro
at madaling lapitan. Pero iyon mismo ang minahal ng masa sa kanya. Para sa maraming Pilipino, pakiramdam nila isa siyang tunay na tao at hindi elitista. Noong 1987, naging senador siya. Noong 1992, naging vice-presidente siya sa ilalim ni Fidel Ramos. Bilang vice president, pinamunuan niya ang anti-crime campaign ng gobyerno at lalo siyang sumikat bilang matapang laban sa kriminalidad. At noong 1998, gamit ang slogan na "Era para sa mahirap", nanalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa isang landslide victory. Napakalakas ng suporta sa kanya ng kaniyang administrasyon. Inakusahan siya ng dating kaibigan niyang si Chavit Singson na tumatanggap umano siya ng milyon-milyong piso mula sa huweting operations. Dahil dito, nagsimula ang impeachment trial laban sa kaniya. Tutok ang buong bansa sa telebisyon habang nililitis ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas sa Senado. Ngunit noong Enero 16, 2001, nagkaroon ng makasaysayang pangyayari. Bumoto ang 11 senador upang huwag buksan ang second envelope na pinaniniwala ang may ebidensya laban kay Erap at sa alias niyang Jose Velarde. Dahil dito nagalit ang publiko. Libu-libong tao ang nagtungo sa EDSA Shrine. Nagsimula ang EDSA People Power 2. Kasama sa protesta ang mga dating pangulo, simbahang katoliko, negosyante, artista at military officials. Kalaunan, umatras din ang suporta ng AFP at PNP kay Erap. Noong Enero 20, 2001, tuluyan niyang nilisan ang Malacanang kasama ang kaniyang pamilya. Para sa kaniyang mga supporters, pinatalsik siya ng elitista at militar. Para naman sa kaniyang mga kritiko, kailangan siyang alisin dahil sa korupsyon. Ngunit hindi pa doon natapos ang kaniyang laban. Noong April 2001, inaresto siya at kinasuhan ng plunder. Nakulong siya ng mahigit 6 na taon at noong 2007, hinatulan siya ng Sandiganbayan ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pandarambong. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nahatulan ng plunder. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, binigyan siya ng absolute pardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nakalaya siya at naibalik pa ang kaniyang political rights. Sa kabila ng pangakong hindi natatakbo muli, bumalik pa rin siya sa politika. Noong 2010, tumakbo siyang presidente, ngunit natalo kay Noynoy Aquino. Noong 2013 naman, tumakbo siyang mayor ng Maynila at nanalo laban kay Alfredo Lim. Siya ang kauna-unahang dating Pangulo ng Pilipinas na naging mayor pagkatapos manungkulan bilang presidente. 2 termino siyang naging mayor ng Maynila bago siya natalo noong 2019 ni Isko Moreno. Doon na tuluyang nagtapos ang kaniyang halos 50 taong political career. Bukod sa politika, naging laman din ng balita ang kaniyang personal na buhay. Hayagang inamin ni Erap na marami siyang naging karelasyon at malaki ang kaniyang pamilya. Kabilang sa kaniyang mga anak sina Jinggoy Estrada at JV Ejercito na parehong naging senador din. Ngayon sa edad na 89, tahimik nang namumuhay si Erap kasama ang kaniyang pamilya sa San Juan. Malayo na siya sa magulong mundo ng politika at showbiz. Madalas na lamang siyang makita sa mga family gatherings, birthdays at videoke sessions kasama ang kaniyang pamilya. Mula sa anak na sinuway ang ama para maging artista, hanggang sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa bansa, hanggang sa pagbagsak, pagkakakulong at muling pagbabalik, ang buhay ni Joseph Erap Estrada ay isa sa pinakadramatiko at pinakakontrobersyal na kwento sa kasaysayan ng Pilipinas. At hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa kanya. Bayani ba siya ng masa o simbolo ng corruption at political downfall? Ikaw, ano sa tingin mo?